Good morning guys. Kung napadpad kayo dito sa channel ko, please subscribe na po kayo. At hit na rin po yung notification bell para sa mga bago nating upload, para po ma-update po kayo. So, today's video, pag-uusapan natin yung about sa sprocket set. So, iba-iba yung klase ng sprocket set. Depende na rin sa pangangailangan nyo. So, ano ba yung kailangan nyo? Dumadaan ba kayo sa patag, rough road, o kaya naman sa steep road? So, sa sprocket set natin, meron tayong tinatawag na engine sprocket, chain tapos rear sprocket. So, yan yung set ng ating drive chain. So, sa pagpili naman ng wait muna tayo. Sa pagpili naman guys ng engine sprocket, lagi nyo tatandaan ano ba yung stock. Kasi yung stock guys sa engine sprocket, yan kasi yung talagang required niya para sa engine natin. So pag pinatan nyo na ng ibang size, pwedeng masira yung yung axle niyan sa engine. Kasi nabubungi yun pag ibang size yung inilalagay nyo, dahil nga sa mabigat yung load niya. So sa rear naman, no, ano ba yung pangangailangan nyo? Kailangan nyo ba high speed or steep roads, no? So sa akin kasi, yung rear ko is 37, tapos yung engine ko is 34. So lagi nyo titingnan kung ilang teeth. Makita niyan sa sprocket nyo yung teeth niya. Makita niyo yan, pero may patulis, yan yung teeth. So dyan nyo malalaman kung ilan yung size nun, or I mean ilan yung teeth nun. So sa high speed kasi pwede tayong magpalit ng 36, pwede rin tayo magpalit ng 35 hanggang pababa. Sa low speed naman, or sa nagagamitin natin para sa paakyat, pwede tayo gumamit ng 38 pataas. So sa akin is 37 teeth. So dito tayo, shortcut tayo. Dito tayo dadaan sa likod. Hindi muna tayo dadaan dun sa dati nating, or sa kahapon nating dinaanan. Ayan. So sa pagpapalit ng ng chain set, kailangan palitan natin lahat. Engine, chain, tsaka sprocket. Kasi pag hindi natin pinalitan yan ng isang full set, magkakaroon ng strain sa ating buong set, no? Pwede yan mag-wear agad ng maaga. Kasi nga hindi na pareho, hindi na even yung kanyang pag-ikot. So dito tayo sa likod dadaan. So yun, kailangan talaga siyang palitan ng isang set. Pwede rin naman kahit rear lang or engine, pero depende na rin sa inyo kasi inyo naman yung motor eh. Pero advice ko lang is full set ang ipalit ninyo. So kung sa steep road, no, magandang ipalit dyan ay 36, I mean 38 or 39 pataas, kasi steep pataas yan eh, akyatan yan eh. So mas less strain sa engine kung ang sprocket nyo ay mas malaki at mas maraming teeth.
Kung sa flat road naman, ang ipalit, pwede nyo ipalit is yung 36 pababa. Kasi hindi naman paakyat yung inyong dadaanan. So yung engine nyo ay naka-relax lang. So, sa akin kasi ang mas pinili ko kasi yung 37 teeth para mas balanse yung paakyat. Meron pa naman siyang torque, tapos yung kanyang yung kanyang speed, mas meron siyang top speed. Okay, liko tayo dito. Shortcut tayo, bali ito yung likuran ng school namin na university. Ito yan, pasok. So yun yung i-consider ninyo kung pipili kayo ng sprocket. Or kung gusto nyo, still stay lang kayo sa stock sprocket, kasi balance na rin yan eh. Yan na rin naman yung required ng motor natin. Kung ano yung stock ninyo, yun lang din yung yung required niya, kasi pwede siya sa flat road, pwede sa steep road, pwede rin sa rough road. Lapit na tayo. So hindi naman yan binabawalan ng kasa talaga na magpalit kayo ng sprocket, kasi depende naman sa inyo naman yan eh. Tsaka kumuha kayo ng motor para sa may magamit kayo, di ba? Depende kung ano yung lugar niyo, pataas pa o pababa, rough road pa. Kaya hindi yan pinapawalan ng kasa na yan po. Hindi yan binabawalan ni kasa na magpalit kayo. Pero yun nga lang, may mga considerations din sa pagpapalit ng yung sprocket, sa model at sa year. Yan, andito na tayo. Lagin na tayo. Okay. Okay.